Life After Prison. By Silence You. Kabanata 1711 hanggang 1720. Sandaling natigilan si Severin sa tanong niya. Sumagot naman siya ng seryoso. Oo naman syempre. Seryoso ako sa bawat salita ko. Paano ako magsisinungaling sa iyo tungkol sa mga ganyang bagay? Bakit mo na itanong? Nakapagdesisyon ka na ba? Medyo nang aasar na itinanong ni Severin ang tanong na iyon, ngunit tumanggo si Gilda at sumagot ng buong seryoso. Oo, napagpasyahan kong bigyan ka ng pagkakataon at subukang tanggapin bilang boyfriend ko. Talaga. Nagliwanag ang mukha ni Severin sa tuwa, at nasa tabi niya ang kanyang sarili sa tuwa. Si Gilda ay isang mabuting babae, at siya ay umaasa na matamo ang pagtanggap ni Gilda. Si Dayan at ang iba ay nagbigay na ng kanilang pahintulot, kaya natural na gusto niyang managot para sa kanya. Napangiti si Gilda nang makita ang ecstatic expression ni Severin. Pinaikot niya ang mga mata sa kanya at ginamit ang mga salita nito sa kanya. Lou, paano ako magsisinungaling sa iyo tungkol sa mga bagay na iyon? Natutuwa akong marinig iyon. Tuwang-tuwa si Severin at pumunta sa harapan para abutin ang kamay ni Gilda. Nakasimangot na tanong ni Gilda. Sigurado ka bang matatanggap mo ako kahit hindi na ako birhen? Ngumiti ng mapait si Severin at tumugon. Ilang beses pa ba akong kailangan palakasin ang loob mo? Hindi ba't sinabi ko na sa'yo na wala akong problema? Totoong masaya ako, Gilda. Okay lang ba kung yakapin kita? Hindi. Ibinaba ni Gilda ang kanyang ulo at naramdamang namula ang kanyang pisngi. Napuno ng tamis ang kanyang puso. Kitang-kita ni Severin sa kanyang mahiyaing kilos na gusto niya ang yakap sa kabila ng kanyang maliwanag na pagtutol. Niyakap niya ito ng mahigpit, at ang mahinang bango nito ay napakasarap na nagpabilis ng tibok ng puso niya. Bumilis ang pintig ng puso ni Gilda, at kasing pula ng kamatis matapos siyang yakapin ni Severin. Kahit nakilala niya si Frederick sa loob ng maraming taon, mas madalas silang tumambay noong mga bata pa kaysa sa mga matatanda. Sa oras na siya ay lumaki at naunawaan ang mga masalimuot na pag-iibigan, bihira na siyang magkaroon ng pagkakataong makilala si Frederick. Maswerte siya kung makikilala niya ito isang beses sa isang taon, at ang pinakamadalas nilang ginagawa ay ang pamamasyal sa sekta. Ang kanyang damdamin para kay Frederick ay higit na paggalang sa kanyang mga talento. Gayunpaman, siya ay talagang kaakit-akit, at ang pagpapakasal sa kanya ay tila natural na takbo ng mga kaganapan dahil sa kanilang kasunduan sa kasal. Sa isip niya, palagi siyang nakatadhana na pakasalan siya at kinaiinggitan ng marami pang babae. Gayunpaman, hindi pa siya niyakap ni Frederick gaya ng ginawa ni Severin, kaya nagulat siya nang maramdaman niyang bumilis ang tibok ng puso niya nang hawakan siya ni Severin. Pakiramdam ni Severin ay tulad ng sagisag ng pagkalalaki, na nagpapasigla sa kanyang hindi sinasadyang ligaw na pag-iisip. Bakit ko ba iniisip ang mga ito? Nagtaka siya. Siya ay hindi kailanman nagkaroon ng mga maalay na pag-iisip bago, at siya mula sa pagkabata hanggang sa pagkababae. Ang mga alaala ng partikular na nakamamatay na gabi ay nagsimulang maaaring hindi siya kumikibo, ngunit siya ay ganap na mulat sa kanyang pisikal na sensasyon. Lingid sa kanilang kaalaman, may 4 na lalaki na pala ang bumaba mula sa kalapit na bundok. Hihihi. Tignan mo ang higpit ng yakap niyong lovebird sa isa't isa. Hindi ito ang angkop na lugar para sa ganoong pagmamahal, hindi ba? Ang sabi ng isa sa mga lalaki habang hinaharangan nilang lahat ang dinadaanan nina Severin at Gilda. Mabilis na binitawan ni Severin ang pagkakahawak kay Gilda at pinatigil ang lumilipad na espada. Tumalikod siya na may matigas na ekspresyon at humarap sa mga lalaki. Saway niya. Halos hindi angkop para sa iyo na matakpan ang pribadong sandali ng mag-asawa na magkasama, hindi ba? Si Severin ay umaasa na matikman ang sandaling iyon ng kaunti, kaya ang biglaang pagkagambala ay nagdulot sa kanya ng hindi kasya siya. Ang lalaki kanina, gayunpaman, ngumisi ng masama at casual na sinabi. Hindi namin napigilan. Punong-puno lang kami ng inggit kapag nakita namin ang iyong kahanga-hangang lumilipad na espada. Oo, bagamat, hindi lang ang lumilipad na espada ang interesado kami. Hindi ko rin mapigilan ang mapang-akit ng gayong magandang babae. Isang malaking laki ng lalaki na may bilog na tiyan habang nakatingin ng masama kay Gilda.
Nakakabighani ang kanyang kaakit-akit na anyo, at hindi niya maiwasang malunok sa kagandahan nito. Ang kanyang balat ay hindi mapaniniwalaan o kapanipaniwala, at ang kanyang mukha ay may napakagandang kalidad na nakapagpapaalaala sa isang engkanto mula sa isang pagpipinta. Nakangiting sabi ng kanilang pinuno. Salamat sa pagturo ng halata. Siya ang pinakamagandang babae na nakita ko, at hindi lang ikaw ang tila hindi kayang labanan siya. Ngumisi si Severin at gumanti. Ang kataas-taasang kayabangan mo ay isang nakakatakot na hindi pagkakatugma laban sa iyong kaawa-awang tagumpay. Sinusubukan mong ipasok ang iyong sarili sa problema dahil sa pagharang sa aming landas. Naunawaan niya na 3 sa 4 na lalaki ay mga warrior emperor, habang ang pinakamataas ay isang level 1 saint. Bagamat sila ay itinuturing na mataas ang kasanayan sa mga casual na practitioner, malinaw na sila ay nalampasan laban kina Severin at Gilda. Ganun ba? Medyo matapang ka. Hindi mo yata alam kung gaano kami kalakas. Naikuyom ng pinuno ng grupo ang kanyang kamao at pinakawalan ang espiritual na enerhiya ng isang level 1 saint. Natatakot ka ba ngayon? Ngumisi si Severin at naghanda ng kumilos, ngunit pinigilan siya ni Gilda at sinabing, hayaan mo akong hawakan ito. Nagsasanay ako sa loob ng maraming taon nang hindi sinusubok ang aking lakas. Halos nakalimutan ko na ang pakiramdam na lumaban sa isang tao. Pumayag naman si Severin. Sige. Ang mga ito ay isang grupo lamang ng mga masasamang langaw na maaari mong talunin. Nagsisimula ng magpakita ng pag-aalala ang pinakapayat sa kanilang 4 nang marinig iyon. Malakas ba sila? Nakatagpo ba tayo ng isang mabigat na practitioner mula sa ilang sekta? Kung tutuusin, nanatiling walang tibo ang mag-asawa kahit na ipinakita na ng kanilang pinuno ang kanyang husay. Ito ay isang bagay na lubusang hindi maisip sa kanya. Nakaramdam din ng takot ang pinuno nila, ngunit nag-isip siya sandali at tumikim. Ano ba ang kinatatakutan mo? Malamang ay nambobola lang sila. Ang aking natamong tagumpay ay isang saint level. Hindi ako matatakot sa kung sino lang. Hindi mapakali si Gilda sa kanilang kalokohan at biglang sumugod. Sa loob ng ilang segundo, nagpakatoto siya sa harapan ng pinuno at naghatid ng isang matunag na sampal sa mukha nito. Ikaw ang humihingi nito. Kinuyam ng lalaki ang kanyang kamao at sinubukang hampasin si Gilda, ngunit napatunayang walang saysay ang kanyang pag-atake. Sinampal siya ni Gilda. Itinulak siya ng ilang daang metro sa likuran hanggang sa nabangga siya sa kalapit na pader na bato. Umalangaw-ngaw sa hangin ang matunag na impact habang ang buong katawan ng lalaki ay nakabaon sa pader na bato. Tumutulo ang dugo mula sa gilid ng kanyang bibig at ang kanyang mukha ay natuyo ng lahat ng kulay. Ang kanyang mga kalamnan at ugat ay napunit, at wala nang anumang mga pagdududa tungkol sa kanyang kamatayan. Samantala, nanatili sa kanyang mukha ang nakakatakot na ekspresyon na mayroon siya bago siya mamatay. Ang hindi inaasahang kahihinatnan ng isang level 1 saint na pinatay ng ganoon kadali. Ang natitirang 3 lalaki paralisado sa pangamba. Nauutol na sabi ng isa sa kanila. Anong antas ng iyong pagkamit ang? Mi. Meron ka. Inilabas ni Gilda ang kanyang espiritual na enerhiya ng walang babala, na nagdulot ng labis na sensasyon ng pang-aapi na pinilit na lumuhad ang 3. Hindi nila nagawang aliwin ang anumang mga saloobin ng pagtakas, at ang kanilang mga noo ay hindi nagtagal ay basang-basa sa malamig na pawis. Anong antas ng pagkamit? Itinatanong mo. Isang Royal Saint. Malamig ang boses ni Gilda. Ginalit natin ang isang Royal Saint. Tanong ng isa sa mga lalaki. Siya ay. Isa siyang Royal Saint. Ungol ng isa. Ang pangatlo pagkatapos ay humihingi ng matinding awa. Patawarin mo kami. Nagkamali kami. Hindi na namin uulitin. Isang malamig na tawa ang pinakawalan ni Gilda nang marinig niyang nagmamakaawa sila. Patawarin kayo. Ililigtas mo ba kami kung mas mahina kami kaysa sa inyo? Gamit ang isang casual na pagwagayway ng kanyang kamay, nagpadala siya ng 2 blades ng espiritual na enerhiya. Ang mga talam ay kumari papasulong at hiniwa ang leeg ng lahat ng 3 lalaki, tinapos ang kanilang mga buhay sa kaunting pagsisikap. Pagkatapos ay lumipad si Severin patungo sa level 1 saint at tinanggal ang kanyang spatial ring. Pagkatapos ay bumalik siya upang kunin ang 3 pang spatial na singsing ng lalaki.
Nang buksan niya ang mga singsing upang siyasatin ang mga ito, natuklasan niya na naglalaman ito ng maliliit na bagay na may halaga. Karamihan sa mga ito ay pangkaraniwan na mga diskarte sa pakikipaglaban, at kakaunti lamang ang bilang ng mga pangatlo at ikaapat na baitang espiritual na damo. Umiling si Severin at bumulong. Ha! Ang mga taong ito ay mahirap. Bahagyang ngumiti si Gilda at nagpaliwanag. Hindi naman sila ganoon kahirap. Malakas ka lang kaya hindi ka na interesado sa mga normal na bagay. At saka, hindi sila kaakibat na mga practitioner, kaya hindi mo maasahan na marami silang bagay sa kanila. Pagkatapos ng isang paghinto, nagpatuloy siya. Nakakahiya na ang kanilang mga antas ng lakas ay masyadong mababa. Maaaring nakapaglagay sila ng isang disenteng laban kung sila ay mas malakas ng kaunti. Hindi pa nga ako nakakapagsaya pagkatapos ng mahabang panahon na wala sa pagsasanay. Hindi nakaimik si Severin. Sinabi ni Gilda na wala sa pagsasanay sa kabila ng pagpapakita ng kahanga-hangang pagpapasya sa panahon ng paghaharap. Naisip na lang niya kung gaano siya magiging madali kung nag-e-enjoy siya sa laban. Tumalon si Gilda sa lumilipad na espada ni Severin at tumingin sa kanya ng nakangiti. Nga pala, natatakot ka ba na ang lakas ko ay mas mataas kaysa sa iyo? Bilang halimbawa, nag-aalala ka ba na baka mapatay kita kapag nagalit ako sa hinaharap? Hinawakan ni Severin ang kamay ni Gilda at isang banayad na ngiti ang isinagot. Bakit naman ako matatakot sa'yo kung mahal kita? At saka ano pa ba ang magagalit mo sa akin kung ayos lang sa'yo na may 3 akong asawa? Naramdaman ni Gilda ang biglang pagputok ng tamis sa kanyang puso. Mapaglarong inikat niya ang kanyang mga mata kay Severin at sinabing, sa lahat ng matatamis na salita na lumalabas sa iyong bibig, duda ako na magkakaroon pa ako ng dahilan para magalit sa iyo. Bahagyang naginat si Severin at patuloy na ginabayan ang lumilipad na espada pasulong. Maya-maya ay sinabi niya, maaaring mas mababa ang antas ng aking natamo kaysa sa iyo sa ngayon, ngunit sigurado akong maaabutan kita sa lalong madaling panahon. Marahil ay hindi ka pa sapat upang madaig ako sa lalong madaling panahon. Nako, nako. Sobrang tiwala mo. Kontra ni Gilda. Sinasabi mo yan na parang uupo lang ako nang walang ginagawa para makahabol ka. Sa ngayon, level 8 Saint ka pa lang, samantalang level 4 Royal Saint na ako. Maaaring mahirap para sa akin na maabutin ako. Napangiti si Severin. Hahaha. Medyo maganda ang talent ko, kaya huwag kang magtaka kapag nakahabol ako sa huli. Naging maayos ang kanilang paglalakbay, at hindi na sila nakatagpo ng sinumang hanggal na hamanin sila para sa lumilipad na espada. Nang sumapit ang gabi, nagpalipas ng gabi ang mag-asawa sa isang maliit na bayan at ipinagpatuloy ang kanilang paglalakbay kinaumagahan. Matagal-tagal na rin mula noong nakipagsapalaran si Gilda sa labas ng sekta, at ang magagandang tanawin na nakasalubong nila sa daan ay nagdulot sa kanya ng labis na kagalakan. Ang desisyon ni Severin na pasayahin siya sa pamimili sa isang lungsod sa gabi ay nagparamdam sa kanya na bata pa siya. Si Gilda ay labis na nasiyahan sa kanyang sarili sa paglipas ng ilang araw, at ang kanilang relasyon ay umunlad bilang isang resulta. Sa paglipas ng panahon, isang mataong lungsod ang lumitaw sa paningin. Nakarating na tayo, Gilda. Nasa unahan lang ang South Link City. Anunsyo ni Severin. Bumaba tayo mula sa lumilipad na espada at pumasok sa mga pintuan ng lungsod na naglalakad. Hindi natin nanaisin na makatawag ng anumang hindi nararapat na atensyon sa atin. Napakunot ang noo ni Gilda sa pagkataranta. Anong ibig mong sabihin? Mapapansin ba natin kung lilipad ka? Paliwanag ni Severin. Ang organisasyon na itinatag ko sa utos ng aking master ay kilala bilang Dracodeus Temple, at naglalaman ito ng maraming miyembro. Bagamat naipasa ko na ang awtoridad sa lahat ng bagong pamunuan at ngayon ay teknikal na hindi nauugnay sa kanila, sadyang napakaraming mga disipulo sa loob ng organisasyon. Kung kumalat ang balita na nakabalik na ako, lahat sila ay pupunta upang bisitahin ako sa lugar ng county. Humajijek si Gilda at tinakpan ang bibig. Nakikita ko, nag-aalala ka lang na maraming tao ang bumisita sa iyo. Hindi ko rin talaga gusto iyon, kaya nakaka-relate ako. Pagkatapos ng maikling paghinto, idinagdag niya.
Ngunit hiniling sa iyo ng aking ama na ipakita sa akin ang paligid ng lungsod kapag mayroon kang oras. Paano mo gagawin iyon kung nag-aalangan kang ipakita ang iyong mukha dito? Napabuntong hininga si Severin. Ang South Link City ay isang magandang lugar, ngunit walang maraming magagandang lugar na pasyalan dito. Ang plano ko ay magpahinga ng 2 o 3 araw pagkatapos natin makarating sa aking tahanan, at maaari tayong makipagsapalaran sa ibang pagkakataon sa iba pang kalapit na mga lungsod na may mas magandang tanawin. Wala nang maraming tao mula sa ibang mga lungsod na nakakaalam tungkol sa akin, kaya mas masisiyahan ka sa mga magagandang tanawin nang hindi na kailangang mag-alala tungkol sa maraming tao. Pumayag naman si Gilda. Okay. Ikaw ang guide ko, kaya sasama ako sa plano mo. Pinamunuan ni Severin ang lumilipad na espada upang bumaba malapit sa pasukan ng lungsod at itinago ito bago naglakad patungo sa South County Mansion. Tuwang-tuwa ang mga gwardya na nakapost sa pinto nang makita nila ang pagbabalik ni Severin. Bumalik na ang gobernador. Agad silang pumasok para ibalita ang balita. Tama ba ang narinig ko? Bumalik na si Severin. Medyo naging emosyonal sina Maurice, Judith, at ang iba pa matapos marinig ang kaguluhan. Nagsimula silang lahat na magtaka kung maliban nila ang pagkarinig. Si Catherine at ang mga Shanahan ay natuwa nang marinig ang pagbabalik ni Severin. Natakot sila na baka hindi siya bumalik mula sa kanyang paglalakbay sa liblib na sekta dahil ang landas ng pagkamit ay madalas na nangangailangan ng pagpapalam sa maraming koneksyon ng tao. Tuwang-tuwa si Zachariah nang marinig ang balita at nagmamadaling lumabas. Inaasahan niyang makikita niya si Sheila, ngunit ang tanging babaeng nakatayo sa tabi ni Severin ay isang taong hindi niya kilala. Sino ito, Severin? Tanong ni Judith habang papalapit kay Gilda na curious. Tumingin si Maurice kay Severin na may nakakaalam ng ngiti, hindi nagulat na ang mga natatanging katangian ng kanyang anak ay makakaakit ng isa pang magandang babae. Ngumiti si Severin at ipinakilala sila sa lahat. Ito si Gilda, anak ng pinuno ng Sky Blue Sect. Pagkatapos, parang huminto para sa diin, sa wakas ay sinabi niya. Girlfriend ko rin siya. Bakit kailangan mong maging prangka tungkol dito? Nagulat si Gilda sa pagiging prangka ni Severin sa pag-anunsyo na sila ay magkasintahan. Nakaramdam siya ng kaunting kahihiyan at tinapunan siya ng tingin bilang resulta. Dagdag pa ni Severin. Hindi ka pa siguro nasanay na maging girlfriend ko. Natuwa ang lahat sa komento ni Severin at humagalpak sa tawa. Tanong ni Megan. Bumalik ka ba kasama ang bago mong girlfriend para makilala niya ang mga magulang mo? Bakit hindi mo sinama si Diane at ang iba pa? Si Diane at Sheila ay abala sa pagsasanay. Paliwanag ni Severin. Naghahanda kami na pumasok sa isang lihim na kaharian sa lalong madaling panahon, at abala sila sa pagpapahusay ng kanilang lakas kaya't hindi sila makapaglaan ng oras upang samahan kami. Nasa sabik na nagtanong si Zachariah. Kumusta na kaya ang antas ng pagkamit ni Sheila? Sigurado akong malaki ang pag-unlad niya, tama ba? Si Sheila ay isa na ngayong level 7 Warrior Emperor, at ang mga karagdagang tagumpay ay nasa abot tanaw. Sabi ni Severin. Si Zacarias ay nagniningning sa pagmamalaki. Siya ay isa ng level 7 Warrior Emperor. Iyan ay napakahusay. Siya ay naging isang malakas na babae ngayon. Sina William at Felicia ay parehong sabik na marinig ang tungkol sa pag-unlad ni Diane. At paano si Diane? Gaano siya kalakas ngayon? Sagot ni Severin. Ang pagkamit ni Diane ay bahagyang mas mataas kaysa kay Sheila. Isa na siyang level 8 Warrior Emperor. Sigurado ako na baka makagawa pa siya ng pambihirang tagumpay at maging saint sa susunod na 20 araw. Titiyakin niya ng kanyang kaligtasan kapag pumasok tayo sa Secret Realm. Napabuntong hininga si Severin. Ang South Link City ay isang magandang lugar, ngunit walang maraming magagandang lugar na pamamasyal dito. Ang plano ko ay magpahinga ng 2 o 3 araw pagkatapos namin makarating sa aking tahanan, at maaari tayong makipagsapalaran sa ibang pagkakataon sa iba pang kalapit na mga lungsod na may mas magandang tanawin. Wala nang maraming tao mula sa ibang mga lungsod na nakakaalam tungkol sa akin, kaya mas masisiyahan ka sa mga magagandang tanawin nang hindi na kailangang mag-alala tungkol sa maraming tao. Pumayag naman si Gilda. Okay. Ikaw ang guide ko, kaya sasama ako sa plano mo.
Nagdududang nakatingin si Megan kay Severin nang ngumiti ang huli at gumawa ng isang maliit na bote na ikan-away ng palad niya. Inabot niya ito sa kanya at sinabing, "Bumalik ako para ibigay ito sa iyo. Naaalala mo ba ang pangako kong bibigyan ka ng kayamanan na maaaring magpabago sa iyong tagumpay kung makakahanap ako ng ganoon?" Well, eto na. May 2 patak ng likido sa loob ng maliit na bote na ito. Punuin ang isang bathtub ng tubig at ilagay ang isang patak. Pagkatapos ay ibabad ang iyong sarili sa paligan. Gawin ito ng 2 beses, at ang iyong talento sa tagumpay ay dapat na sapat na mapapalakas upang matulungan kang makabisado. Maraming salamat. Akala ko nakalimutan mo na ang lahat. Natutuwa akong bumalik ka at ibinigay ito sa akin. Bulalas ni Megan sa tuwa. Ang kayamanan ay ang kahulugan ng mundo sa kanya dahil ito ang susi sa kung siya ay magiging isang practitioner o hindi. Pagkatapos ay tiniyak siya ni Severin, sinabi. Si Benjamin ay isang alchemist, kaya't maaari kang magsanay ng napakahusay sa hinaharap gamit ang mga tabletang gagawin niya. Hindi kami sigurado kung magkakaroon pa kami ng isa pang pagkakataong makabalik, kaya't mangyaring alagaan ng mabuti ang lahat para sa akin. Same time na tumango si Megan. Gagawin ko, sabi ni Severin. Magpapareserba ako sa isang restaurant ngayong gabi. Ipagdiriwang namin ang iyong bagong nahanap na landas tungo sa pagkamit habang hinahayaan si Gilda na makaranas ng isang marangyang handaan. Okay. Sumang-ayon si Megan nang may kasiglahan pagkatapos ng ilang pag-iisip. Pagkatapos ay ipinakilala ni Severin si Gilda sa mga siyanahan at sa kanyang mga magulang. Pagkalipas ng ilang araw, sa South County Mansion, namahaji si Severin ng ilang mga table tasks sa mga bodyguard upang mapabuti nila ang kanilang pagkamit. Sa wakas, umalis na siya kasama si Gilda. Bumisita ang mag-asawa sa mga kalapit na lungsod sa loob ng ilang araw bago bumalik sa sekta. Habang pabalik, nagtanong si Severin. Ano sa tingin mo ang mararamdaman ni Sheila, Sofia, at Dayan kung malalaman nilang girlfriend kita? Nagulat si Gilda sa biglang tanong. Plano mo na bang sabihin sa kanila? Siguro dapat dahan-dahanin natin ang mga bagay-bagay. Hindi pa ako handa para dyan. Tumawa si Severin at naunawaan ang pag-aalinlangan ni Gilda. Sige, hindi ko pa sasabihin sa kanila. Hahayaan kong ikaw ang magbalita sa kanila kapag naging komportable ka na rito. Nakangiting nagpapasalamat si Gilda at sinabing, "Salamat sa iyong pag-unawa." Pakiramdam ni Severin ay kumirot ang kanyang puso habang nakatingin kay Gilda. Sa huli ay nagtanong siya, "Pwede ba kitang halikan?" Namula si Gilda sa isang iglap at awkward na sinabi. At saka, nakakahiya kung may makakita sa atin na naghahalikan gamit ang lumilipad na espada. Nakangiting lumapit sa kanya si Severin at hinayla siya sa yakap nito. Huwag kang mag-alala. Ginamit ko ang aking lakas sa pag-iisip para mag-scan sa loob ng 100 milyang radius ng lugar na ito, at makatitiyak ka na tayong dalawa lang ang nasa lugar na iyon. Maaari tayong magbahagi ng kaunting halik ng pribado. Pero, hindi pa ako ready. Namumula si Gilda, at ang kanyang puso ay baliw na tumibok. Bagamat mas naging malapit sila nitong mga nakaraang araw at nagsimula na siyang tanggapin ng buong buo, ang paghalik ay isang bagay na banyaga sa kanya. Hindi kailanman umabot sa ganito kalayo ang kanilang relasyon ni Frederick kahit na matagal na silang magkasama, habang medyo mabilis ang takbo ng mga bagay-bagay kay Severin kahit ilang araw pa lang ito nakasama. Sa segundong iyon na naghiwalay si Gilda, ibinaba ni Severin ang kanyang ulo at hinalikan ang kanyang mapupulang labi. Nanlaki ang mga mata ni Gilda sa pagtataka nang hilahin siya sa yakap ni Severin. Hindi niya inaasahan na ganoon kalakas ang loob ni Severin na hahalikan siya ng sobrang lakas, ngunit hindi nagtagal ay napapikit siya at naramdaman ang pakiramdam na hinahalikan siya ng kung sino. Ilang minuto ang lumipas, at marahang itinulak ni Gilda si Severin at tinitigan siya nang namumula ang mga pisngi. Hindi mo ba iniisip na ikaw ay masyadong gutom na gutom, Severin? Hanggang kailan mo pa ipagpapatuloy ang paghalik sakin? Halos 100 kilometro na ang nakalipad namin ngayon. Paano kung may makakita sa atin? Ang mapanuksong ekspresyon sa kanyang mukha ay nag-iwan kay Severin na makaramdam ng mainit na pagkirot sa kanyang puso. Kitang-kita niya sa pagiging mahiyain ni Gilda na nahulog ang loob nito sa kanya.
Napangiti si Severin at napakamot sa ulo. Napaka-kissable ng mga labi mo na medyo nakaka-addict ito para sa akin. Sa tingin mo naman maniniwala ako sa'yo. Inilibot ni Gilda ang kanyang mga mata kay Severin bago umupo sa isang tabi ng lumilipad na espada. Lumipas ang 2 araw, at sa wakas ay bumalik ang mag-asawa sa sekta. Ginamit ni Severin ang lumilipad na espada upang pabulaykan si Gilda sa kanyang bahay, kung saan si Wulrich ay umiinom ng tsaa sa bakuran. Nang makita niyang bumalik sila, lumapit siya at walang pakialam na sinabi. Nakalabas ka, 10 araw. Hindi ko akalaing babalik ka ng ganito kaga. Akala ko lalabas ka pa ng kaunti. Bumaba si Gilda sa lumilipad na espada at sinabi. Bakit kailangan namin ng ganoong katagal? Nag-enjoy na kami ng sobra nitong mga nakaraang araw. Inalis ni Severin ang lumilipad na espada at tumawa. Tama. Masaya si Gilda sa paglalakbay namin. Tumawa si Wulrich. Hihihi. Masasabi ko rin. Nakangiti na siya simula nang bumaba siya sa iyong flying sword. Bakit pa siyang ngingiti kung hindi siya masaya? Sa kanya napansin ang bagong damit na suot ni Gilda at nagtanong. Hindi pa kita nakitang nakasuot ng ganyang damit. Bago ba? Oo. Nakangiting sagot ni Gilda. Dinala ako ni Severin sa ilang lungsod at binilhan niya ako ng ilang damit at sapatos. Pinilit niya iyon kahit sinabi ko sa kanya na huwag bumili ng masyadong marami. Tumawa si Wulrich. Ibig sabihin masyado siyang nagmamalasakit sa iyo. Pagkatapos ay ipinaalam ni Severin kay Wulrich. Babalik ako ngayon. Pagkatapos ay inabot ni Wulrich ang tasa ng tsaa at nagpatuloy sa paghigop ng kanyang tsaa. Nako, magkasama na kami. Nag-enjoy ako sa kanya nitong mga nakaraang araw, at mas lalo ko siyang nagustuhan ngayon. Sabi ni Gilda habang nakaupo sa swing at inaalala ang panahon nila ni Severin. Isang matamis na ngiti ang sumilay sa kanyang labi habang inaalala ang mga sandaling pinagsaluhan nila. Nagulat si Wulrich sa kanyang paghahayag kaya't inilabas niya ang kanyang tsaa. Nagtatakang tanong niya, magkasama na kayo. Halatang huli na ako dito. Natawa si Gilda sa nalaglag pa nga na reaksyon ng ama. Hahaha. Samantala, si Dayan at ang iba ay kamakailan lamang ay nagtapos ng kanilang pagsasanay at nasa proseso ng pagpapatatag ng kanilang mga antas ng pagkamit. Pagbalik ni Severin, lahat sila ay nagkukumpulan sa kanya kasama si Celine. Bumalik ka na rin sa wakas. Sabi ni Dayan. Tanong ni Sheila. Kaya may nangyari ba noong lumabas kayo ni Gilda? Kalmadong sagot ni Severin sa abot ng kanyang makakaya. Walang nangyari. Pumunta lang kami sa South Link City at bumalik sa sekta pagkatapos may hatid ang item kay Megan. Napabuntong hininga si Sheila at pinagsabihan siya dahil sa katigasan ng ulo nito. Nagbibiro ka, tama ba? Hindi ako makapaniwala na napakamanhid mo. Ito ay isang perpektong pagkakataon upang gumugol ng ilang oras na mag-isa kasama siya. Hindi mo ba nagawang magkusa na dalhin ang iyong relasyon sa susunod na hakbang? Tumanggaw si Sofia. Oo, bakit hindi mo sineseryoso ang mga bagay-bagay noong nagkaroon ka ng pagkakataong gawin iyon? Hinayaan mong masayang ang magandang pagkakataon. Dagdag ni Dayan sabay ngiti ng mapait. Ha! Ang tanging iniisip niya ay ang pagpipino ng mga table tasks. Nagsisimula na akong isipin na nasisiraan na siya ng bait sa lahat ng ginagawa niyang alchemy. Hindi na nakapagpigil si Severin matapos marinig ang kanilang mga sinabi at humagalpak sa tawa. Pumayag na si Gilda na maging girlfriend ko, pero hiniling niya sa akin na huwag nang sabihin sa inyo dahil nahihiya pa rin siya. Sikreto lang muna natin ito, okay? Inilibot ni Dayan ang kanyang mga mata. Puff. Hindi mo akalain na madaya mo kami, di ba? Lihim siyang masaya ngunit gusto niyang makipaglaro sa amin. Nakangusong sabi ni Sheila. Ito ay positibong pag-unlad bagaman. Sabi ni Sofia. Nakamove on na si Gilda sa nakaraan at handa na siyang magsimula ng bagong relasyon. Magandang senyales ito, pero kailangan naming makipaglaro dahil nahihiya pa rin siya sa amin. Nag-propose si Severin. Siya nga pala, sabi ng tatay ni Gilda na gusto niyang subukan ang ilan sa aking inihaw na karne. Pasado 12:00 na ng tanghali, kaya pumunta na tayo sa bayan para kumuha ng sariwang pagkain.
Maghahapunan tayo ng barbecue kasama siya ni Gilda. Oras na para ipakita ko sa kanya ang aking galing sa pagluluto. Naningkit ang mga mata ni Celine nang marinig iyon. Magba-barbecue na naman ba tayo ngayong gabi? Hooray para sa barbecue. Naaliw ang lahat nang makita kung gaano siya kasabik sa hapunan. Hindi na kailangang sabihin, ang mga asawa ni Severin ay nasiyahan din parang si Celine pagkatapos malaman na sila ay magkakaroon ng barbecue para sa hapunan. Hindi nagtagal, umalis sila patungo sa bayan sa paanan ng bundok at bumili ng marami sa mga sangkap. Nang sumapit ang gabi, dumating si Woolrich sa tirahan ni Severin kasama si Gilda. Nako, ang bango ng inihaw. Naamoy namin ni Gilda ang masarap na bango mula mismo sa pasukan. Nagsisimula ng kumulo ang tiyan ko. Wika ni Woolrich nang pumasok siya sa bakuran. Nagdala ang tatay ko ng ilang garapon ng masarap na alak para sa lahat. Gusto niyang magsaya ngayong gabi. Nakangiting dagdag ni Gilda. Nako, masaya akong matikman ang alak na dala ng leader ng sekta namin. Sigurado akong magiging masarap yan. Komento ni Sheila habang dinidilaan ang kanyang mga labi. Inaasahan ko na ito, sabi ni Diane. Nagsimula ang gabi sa isang magandang tala. Matapos matikman ang isang piraso ng inihaw na karne ni Severin, ganap na binaliwala ni Woolrich ang kanyang imahe bilang isang leader ng sekta at kumain ng matako. Sabay puri niya kay Severin para sa masarap na barbecue. Natuwa si Gilda nang makitang nagsasaya ang kanyang ama. Habang lumalalim ang gabi, busog na busog ang lahat sa masarap na alak at sa masaganang serving ng inihaw na karne. Kinaumagahan, sinimulan ni Severin na pinuhin ang isang 4th grade high rank na tableta. Nang maperpekto ang kanyang pamamaraan para sa mga 4th grade medium rank na tableta, nadama niyang handa siyang subukan ang bersyon na may high rank. Ang sekta ay makikinabang ng husto kung siya ay magtagumpay sa pagpino ng mga 4th grade high rank na mga table task. Ito ay may potensyal na itaas ang katayuan ng Sky Blue Sect. Bagamat dati nang pinag-isipan ni Severin ang pagpipino ng mga table task na 4th grade high rank, kalaunan ay inuna niya ang mga tabletang 4th grade low rank at medium rank dahil mas kailangan ang mga ito ng sekta. Sa paglutas ng krisis sa kakulangan, nagkaroon siya ng sapat na oras upang tumuon sa mga 4th grade high rank na table task. Habang pinagmamasdan niya ang mga materyales sa kanyang harapan, bulong niya sa sarili. Paulit-ulit kong pinagdaanan ito sa aking isipan. Malamang na hindi ako mag-aaksaya ng napakaraming materyales pagkatapos ng pagmaster sa mga 4th grade medium rank pills. Pagkatapos ay inayos ni Severin ang kanyang pag-iisip at sinimulan ang proseso ng paggawa. Sa ibang lugar, nagising si Gilda na nakakunot ang noo at labis na nag-aalala. Hindi pa ganito kalate ang regla ko dati. Mahigit 10 araw na ang lumipas sa karaniwan kong cycle. Bakit hindi pa rin dumarating? Bulong ni Gilda habang nakakunot ang noo. Isang bigla ang naisip ang nangyari sa kanya. Kinuha siya ng estranghero na iyon sa unang pagkakataon sa kanyang pinaka-fertile phase ng buwan. Hindi niya may pagtanggol ang sarili dahil paralisado siya, at hindi niya sinabing hindi rin niya magagamit ang kanyang espiritual na enerhiya para protektahan ang sarili. Sikat na ang araw nang siya ay magkamalay, at ang lalaki ay hindi na makikita. Hindi maaari. Imposible ito. Hindi ito maaaring mangyari. Bulalas ni Gilda sa takot. Napakaraming pagsisikap ang kinailangan niya para makalimutan ang mga pangyayari noong gabing iyon, at natakot siya na baka buntis siya bilang resulta ng kakilakilabot na pagtatagpo na iyon. Kahit na naniniwala si Gilda na mauunawaan at tatanggapin ni Severin na siya ay unang beses na kinuha sa pamamagitan ng pangangailangan, hindi niya matiyak na tatanggapin pa rin siya ni Severin kung siya ay buntis ay anak ng salarin. Nagsimulang isipin ni Gilda na tatanggihan niya si Severin kapag nalaman niyang may dinadala siya. Anak ng iba. Baka tumanggi pa rin ito sa kanya kahit na nagpa siya itong ipalaglag ang bata. Sa sobrang takot ni Gilda ay nagsimulang umikot ang kanyang isipan. Hindi ito maaaring mangyari. May isa pang dahilan kung bakit na late ang regla ko. Hindi naman ako buntis, di ba? Nagkataon lang. Paulit-ulit na umiling si Gilda at balisang naglakad sa kanyang silid. Hindi siya naglakas loob na pag-usapan iyon at lubos na umaasa na siya ay labis na nag-iisip. Sa kalaunan ay umupo siya,
pumikit, at ginamit ang kanyang kapangyarihan sa pag-iisip upang suriin ang sitwasyon sa kanyang sinapupunan. Namutla ang mukha niya sa takot nang malaman niya ang totoo. Ang kanyang pinakamasamang takot ay natupad, siya ay nabuntis dahil sa nakamamatay na gabing iyon. Bakit ginagawa sa akin ito ng mundo? Sigaw ni Gilda sa sama ng loob. Wala man lang siyang ideya kung sino ang ama ng bata. Kailangan kong wakasan ang pagbubuntis. Nagpa siya si Gilda ng may mabigat na puso pagkatapos ng ilang pag-iisip. Nawalan na ako ng pagkabirhen para sa kapakanan ng buhay ko, at may mga kumakalat na tsismis at sumisira sa reputasyon ko. Kung may makakaalam na nabuntis ako bago ang aking kasal, masisira ko ang tatay ko at ang sekta. Habang iniisip niya ang mga potensyal na banta ng bata sa sekta at ang pamumura na maaaring sumunod sa pagsilang ng bata, nagpa siya si Gilda na kumilos ng buong tatag at ihatid ang kanyang espiritual na enerhiya patungo sa kanyang tiyan. Sa kasamaang palad, ang kanyang kahabagan ay higit na nagtagumpay sa kanya at hindi niya magawa ang sarili na gawin ito kahit na matapos ang ilang mga pagtatangka. Alam niya na ang munting sanggol ay isang buhay ng tao na nilikha mula sa kanyang laman at dugo. Bakit hindi ko magawa ito? Naikuyong ni Gilda ang kanyang mga kamao sa pagkadismaya. Nakaramdam lang siya ng kawalan ng lakas at paghihirap. Sa mga sumunod na araw, ibinukod ni Gilda ang sarili para huminahon sa pagkukunwari ng pagsasanay. Sa kasamaang palad, ang kanyang emosyonal na estado ay hindi nagpakita ng pagpapabuti. Isang magandang umaga, nag-aalala si Woolrich sa kanyang paghihiwalay at lumapit sa kanyang pintuan. Gising ka na ba, Gilda? Si Severin at ang kanyang grupo ay aalis na para sa Paradise Secret Realm. Hindi mo ba gustong makita sila? Tanong niya sa labas ng kwarto niya. Malungkot na ngumiti si Gilda na may malungkot na tingin sa kanyang mga mata. Hindi ako pupunta, iabot mo ang aking pagbati sa kanila. Malapit na ako sa pambihirang tagumpay. Nakikita ko, kung gaano, sige. Nakasimangot na sagot ni Woolrich. Naunawaan niya na ang kanyang anak na babae ay maaaring nasa isang bukas na lugar. Kumunat ang noo ni Severin nang mapansin ang pagkawala ni Gilda. Medyo natarante rin si Sheila nang hindi sumama si Gilda kay Woolrich. Naiintindihan na hindi sila nagkita sa mga araw bago ang kanilang pag-alis dahil naging abala si Severin sa paggawa ng mga table tasks at lahat ay ibinibigay ni Gilda sa pagsasanay. Gayunpaman, parang may hindi tama nang hindi nagpakita si Gilda para makita sila. Pagkatapos ng lahat sila ay malapit ng maglakbay patungo sa Paradise Secret Realm, na kilala sa pagiging lubhang mapanganib na lugar. Bakit wala si Gilda para ihatid tayo? Tanong kaagad ni Sheila nang dumating si Woolrich at ang iba pa. Napangiti ng awkward si Woolrich at sumagot. Hinihiling ko sa kanya na sumama, ngunit sinabi niya na hindi pa siya maaaring umalis sa pag-iisa dahil tila nasa bingit na siya ng isang panbihirang tagumpay. Gayunpaman, sinabi niya sa akin na ihatid ang kanyang pinakamabuting pagbati sa inyong lahat. Pahayag ni Sheila. Oh, kaya malapit na siyang maging level 5 Royal Saint noon. Wow, sana ako ang nasa posisyon niya. Si Severin ay napakamaalalahanin sa sitwasyon ni Gilda. Naiintindihan na kailangan niyang manatiling nakatutok dahil nasa bingit na siya ng isang pambihirang tagumpay.